So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan tungkol sa buhay OFW. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin, ito yung pagkakataon na halimbawa nag-abroad ka at nandun ka na sa airport. So ito yung huling paalam, huling yakap. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng airport? Um, ah Airport experience ng mga OFW kapag aalis sila ng bansa. So mga buhay OFW na sandaling pamamaalam sa NAIA. So yun siguro yung isa sa mga moments na nakakaiyak mga katropa. So tayo, dating OFW, naranasan natin yan. And himay-himayin lang natin mga katropa yung iba't ibang mga karanasan ng mga OFW kapag nangyayari etong moment na ito mga katropa. So, ano nga ba ang pinakamahirap na 5 minutes experience ng buhay OFW? Ito mga katropa, hindi ito yung mahabang flight mo na pupunta ka na sa ibang bansa, pero ito yung panahon na nasa bansa ka pa at mamamaalam ka sa pamilya mo. Ito yung sandaling bibitawan mo ang kamay ng pamilya mo at lilingon ka sa kanila. At sa huling pagkakataon bago ka pumasok dun sa departure gate, Diyos ko po, ito yung nakakaiyak na moments. And marami tayong nakikita dyan kahit sa NAIA mga katropa. So sa episode na to, pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng mga airport farewell. Ano nga ba ang huling salita na sinasabi natin sa ating mga mahal sa buhay kapag kaharap na natin? Ito yung mapupunta tayo dun sa area na mahirap yung maramdaman natin yung parang kawalan. Ayan. Yung nandyan ka pero parang alam mo mamimiss mo sila. Ayan. Kung ikaw ay isang OFW, kung may kapamilyang nasa abroad, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil alam kong naranasan mo na rin ang bigat ng mga sandaling ito mga katropa. So, bago makarating sa airport, nagsisimula ang bigat ng mga OFW, dun pa lang sa time na nag-i-impake tayo ng mga gamit. And ang bawat kilo ng maleta mo ay kalakip nyon ay yung mga pagkakataon ng pangarap mo. Ayan. Pareha na gusto nating mapaganda yung buhay ng pamilya natin. Pero sa kabila nyon, kailangan nating magsakripisyo. Habang papalapit yung sasakyan na maghahatid sa iyo sa airport, saka mo mararamdaman yung unti-unting tumatahimik, yung ingay sa loob ng kotse, ingay sa loob ng sasakyan, and wala nang gustong magsalita. Lahat pinipigilan ang luha mga katropa. Masakit yung moment na yun mga katropa. And pagbaba mo naman sa terminal sa NAIA, ang ingay ng mga sasakyan ang maririnig mo, ang mahabang pila ang makikita mo, pero sa kabila ng mga busy moments na yon, dito ka makakaramdam ng katotohanan. Yung totoong totoo, aalis na ba talaga ako? Hawak mo ang passport, hawak mo ang ticket, at hawak mo yung iba't ibang mga permits and documents na kailangan mo. Pero ang isip mo, gusto mong tumakbo pabalik sa bahay ninyo. Pabalik sa pamilya mo. 'Di ba? Naranasan niyo na rin 'yan mga OFW. Ayan. At dumarating tayo sa mga sandali na nandun na tayo sa moments na yung tawag ng departure gate, di ba? And then haharap ka sa asawa mo, sa magulang mo, mga kapatid mo, o kamag-anak mo na walang kamalay-malay kung bakit kailangang umalis ng papa nila, ng mama nila, yung mga bata na mga maliliit. Una kasing mga dahilan is yung siyempre, lahat ng mga OFW, concerned sila sa mga anak nila. Yung anak, magpapabait ka kay lolo, kay lola, na sila yung may iwan para sa inyo. Huwag matigas ang ulo. Kaya aalis si papa, kaya aalis si mama, para mabili yung mga kailangan nyo sa school. Kaya mag-aral kayo ng mabuti. Yan ang normal na sinasabi ng mga OFW habang pinipigilan nila na pumatak yung kanilang mga luha, para hindi sila matakot o para hindi na mag-alala yung kanilang mga pamilya. Doon naman sa mga asawa, mag-ingat ka doon, mag-ingat ka dito.
ikaw muna ang bahala sa mga bata. Pag-usap tayo sa video call araw-araw, pagdating ko, and mahigpit na yakap na parang ayaw nang bumitaw. Dahil alam mong ilang taon na namang hindi mo mayayakap ang katuwang mo sa buhay. Siyempre, pangatlo, para sa magulang, yung Nay, Itay, salamat. Inumin niyo po yung mga gamot nyo, padadalhan ko kayo kaagad. Dahil ang pinakamatinding takot ng mga OFW ay ang umalis sila na matanda ang kanilang mga magulang. At syempre, ang trauma naman sa kanila ay yung umuwi sila na wala na ang mga ito. So ito mga katropa, talagang normal na karanasan to ng mga kababayan nating OFW. At doon sa mga nagbabalak pang mag-abroad, mararanasan nyo to mga katropa. Ang totoo, hindi naman talaga ang salitang yan ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay yung salitang hindi mo masabi dahil nakabara na ang iyak sa iyong lalamunan at mga luha mo pumapatak na sa iyong mga mata at yung iba pilit na pinipigilan mga katropa. And isang pinakamabigat is yung pagtalikod mo sa gate mga katropa. Yung pagtalikod mo bago ka pumasok sa immigration, doon nabubuhos ang lahat. Kaya mag-ready ng panyo mga katropa. Doon ka na iiyak ng palihim habang nagtatanggal ng sapatos, naglalagay ng gamit sa x-ray machine, tinitingnan mo ang pamilya mo na malayo. And sa huling pagkakataon, sa salamin at kakaway ka, pilit nangingiti para ipakita sa kanila na kayang-kaya mo at matatag ka. Pero alam mo ba kung ano ba ang nagpapanatag sa loob ng isang OFW sa mga panahon na katulad nito? Ang katotohanan na pagtalikod nila ay yun ay simbolo ng hindi pag-iwan sa pamilya nila, kundi pagsuporta at yung inspirasyon at pangarap na gusto nilang magkatotoo para maiahon at pabigyan, may iahon sa hirap, pabigyan, magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang bawat hakbang mo palayo ay hakbang na papalipit sa mas magandang buhay para sa mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. Mga katropa, kung ikaw ay isang OFW ngayon na nagbabalak palang umalis, gusto kong itanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang huling salita na gusto mong sabihin o sasabihin mo sa airport bago ka umalis? O doon naman sa mga dating OFW o mga OFW na babalik na naman, ano yung huling salita na sinabi mo sa airport mo noong umalis ka ng bansang Pilipinas para magtrabaho at mga ibang bayan? O anong taon ka unang umalis ng bansang Pilipinas mga katropa? So, i-comment nyo naman ang inyong mga kwentong OFW, and babasahin natin yan mga katropa. Sana magpadala kayo ng message sa akin and i-PM nyo ako mga katropa and babasahin natin yan. Maganda siguro yun, di ba? Kwentong OFW, buhay OFW, iba't ibang karanasan sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang panig ng mundo. Well, magandang ano yan magandang concept. So, gusto ko yung ganyan. Kaya lang mga katropa, panigurado may iyak tayo sa mga kwento at buhay-buhay ng mga OFW. Ayan. So, basta magpadala kayo, mag-comment kayo mga katropa, and titingnan natin, babasahin natin yan. Mga bagong bayani ng bansang Pilipinas. And syempre, wag niyong kalimutang i-like ang video na to, and syempre mag-subscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang kwento at gamay sa buhay OFW. Ako nga pala, inyong kasama sa bawat biyahe ng buhay at tagumpay. Mag-ingat kayo palagi sa abroad hanggang sa susunod na episode natin. Ito po si Kuya Kabady Moko. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.